Hey, mga antukin! Pag-uusapan natin ngayon ang mga nakakatakot na episodes sa palabas ng Doraemon. Siyempre, uumpisahan natin sa isang sikat na urban legend bago ang mga totoong horror episodes na mapapanood talaga sa Doraemon. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa Doraemon The Lost episode? Kung hindi pa, dito na ang pagkakataon mong marinig ito. Sabi nila, tuwing hating gabi ng araw ng kamatayan ni Fujiko F. Fujio, ang creator ng Doraemon, bigla-biglang umiere sa telebisyon ng isang lost episode ng nasabing palabas. Nagsisimula ang kwento katulad din ng kung paano magsimula ang ibang regular na episodes ng Doraemon. Naroon ang title card at ang parehong kanta at animation. Walang pinagbago maliban sa naging nakapangingilabot, kakaiba at nakakadala ng damdamin ang nakakalungkot na kwento ng The Lost episode. Pinamagatan itong Doraemon Taskete o sa salitang Tagalog, Tulong Doraemon. Sa palabas na ito, makikita si Nobita na nakikipag-usap sa mga kaibigan niya sa parehong bakanteng lote na pamilyar na sa ating mga nakakanood ng Doraemon. Walang kamali-mali si Nobita na hindi na pala maganda ang mga nagiging komento niya. Nagalit si Damulag at sinapak siya sa muka na naging dahilan para mahulog ang suot niyang salamin. Hindi ito nabasag pero nagtamo naman siya ng maraming bukol, gasgas, dugo ang ilong at black eye. Nabali din ang leeg niya sa palabas at iginuhit ito ng mga animators ng sobrang makatotohanan. Kaya nang isuot niyang muli ang salamin niya sa mata, naging nakapangingilabot ang itsura ni Nobita na nagpatakot sa mga kaibigan niya. Nagsigawan sila at nagsitakbuhan na naging dahilan ng pag-iyak ni Nobita. Wala siyang nagawa kundi ang tumakbo na lang pauwi. Pero pag-uwi sa bahay, pinagalitan naman siya ng kanyang magulang dahil nakita nila ang test paper ni Nobita na may markang 0. Umiiyak na umakyat ng kwarto ang ating bida para muling humingi ng tulong kay Doraemon. Nang marating niya ang kwarto, nakatingin lang sa labas ng bitana si Doraemon at tanging likod lang ang makikita sa screen. Pagkasabi ng Nobita ng, "Doraemon, tulungan mo ako." Lumingon ang isa at kitang-kita ang mapupula at nanlalaking mga mata ni Doraemon na siyang tumakot sa mga nakapanood ng The Lost episode. Natakot si Doraemon na makita ang kalunos-lunos na mukha ni Nobita at napasigaw. Siya pa talagang natakot. Agad siyang nagtago sa ilalim ng lamesa at paulit-ulit na sinabihan si Nobita na layuan siya. Nang hawakan siya ni Nobita, napasigaw uli siya sa takot at tumakbo palabas ng kwarto. Naghabulan sila hanggang sa makarating sa malayo at sa pagkakataong ito, dugo na ang iniluluha ni Doraemon. Natalisod siya sa isang bato at gumulong patungo sa ilog. Pagkatapos ay nahimasmasan si Doraemon at wala siyang maalala sa mga nangyari. Nang lumingon siya, nagulat na lang si Doraemon nang makita si Nobita na walang malay at umaagos ang masaganang dugo mula sa ulo nito. Sinubukan niyang gamutin si Nobita gamit ang kanyang mga gadgets, pero wala sa mga ito ang gumana o nagdulot ng positibong resulta. Malungkot na binuhat ni Doraemon ang kaibigan niya at naglakad palayo hanggang sa dahan-dahang nagdilim ang screen at natapos ang nakapangingilabot na episode. Ayon sa komento ng isang nakapanood ng Lost episode, natakot siya ng gusto dito at hindi nakatulog ng ilang linggo. Paulit-ulit niyang napapanaginipan si Doraemon na aksidente siyang nasugatan ng matalim na bato habang hinahabol niya ito. Nang tignan niyang muli ang episode na ito sa website na pinanooran niya, wala na ito. Nakahinga siya ng maluwag. Dahil sa pagkakaalam niya ay hindi na ito muling makikita. Maliban sa Lost episode, meron talagang horror special episodes ng Doraemon at ang pamagat ng dalawa sa pinaka-popular ay ang nakakatakot na lampara at ang But I Saw a Ghost. Nagsimula ang kwento ng nakakatakot na lampara kay Nobita na nangungulit sa kanyang mama Tamako na magkwento ng nakakatakot.
Nagkwento ang kanyang ina pero para kay Nobita, wala itong dating. Samantalang nagustuhan naman ito ni Doraemon. Napatanong tuloy siya kung saan ba gagamitin ni Nobita ang nakakatakot na kwento. Sumagot ito na magkikita silang magkakaibigan sa bahay ni Damulag at kung sino man ang makakapagkwento ng pinakamaganda at nakakatakot ay siya ang mananalo. Naisip ni Doraemon na ipahiram sa kanya ang nakakatakot na lampara na may kakayahang gamitin ang kapaligiran para maging angkop sa kwentong katatakutan. Dumating na nga ang oras ng kwentuhan ng magkakaibigan. Sa isang madilim na kwarto na tanging kandila lang liwanag, nagsimulang magkwento si Damulag tungkol sa Sarayashiki. Kwento ito tungkol sa isang kasambahay na nagngangalang Okiko. Pinagselosan siya ng asawang babae ng kanyang amo kaya binasag nito ang isa sa mga palatong nakatoka kay Okiko. Maraming version ng kwento pero sa lahat ng yun, isa ang pinakatumatak at yun ay ang pagkakabasag ng isa sa 10 importanteng pinggan ng pamilyang pinagsisilbihan ni Okiko. Nung pumanaw ang kaawa-awang dalaga, pinagmumultuhan niya ang bahay sa pamagitan ng pagbibilang ng mga plato. Pero kahit kailan ay hindi umabot sa kumpletong bilang kaya nagwawala ang kanyang espiritu. Madaling natakot nito si Nobita samantalang nasabi naman nila Tsuneo at Shizuka na hindi ito gaanong nakakatakot. Tanging si Nobita lang natatakot sa mga kwento. Nang siya naman ang magkwento na nakakatakot, inilabas niya ang lampara at kumuha ng mga bahagi sa kwento ng 3. Napansin ito nila Damulag pero nakaramdam sila ng takot na marinig ang isa-isang pagkakabasag ng pinggan, ang pagbibilang, ang pagkakapatay ng ilaw sa kandila, dulot ng malakas na hangin, ang paglitaw ng imahe ng isang tao na may hawak na patalim. Pero pagbukas ng pinto ay isa palang akyat bahay na kumakain lang ng saging. Pare-pareho silang nataranta at nagsigawan kasama ang akyat bahay. Sa bandang huli, nahuli ng pulis ang kriminal nang magtangka itong tumakas. Pagbalik naman sa bahay nila Nobita at Doraemon, naisip ng bata na yung kwento na lang sana ng babaeng walang muka ang ibinahagi niya. Aksidente niya itong nasabi kahit naroon pa ang nakakatakot na lampara. Kaya natakot sila ng gusto na marinig ang yabag patungo sa kanilang kwarto. Si Mama Tamako lang pala ito na natatakpan ng pamahid ang buong muka. Sa kwento naman ng But I Saw a Ghost, inimbitahan si Damulag kasama ang kanyang mga kaibigan ng uncle niyang nakatira sa isang village. Isang gabi silang mananatili roon. Pero napag-alaman nilang 5 na hindi pala makakauwi ang uncle ni Damulag kaya no choice sila, kundi ang maghanda ng sila-sila lang. Sa katunayan, inimbitahan lang naman nila si Nobita para takutin sa buong magdamag. Siyempre, natuklasan ni Nobita na pinagtitripan lang pala siya nila Damulag at Tsuneo kaya naisip niyang gumanti. Ginamit niya ang transformation robot ni Doraemon, ginawa itong multo at inutusang takutin ang lahat. Kaso, nakalimutan niya ang tungkol sa planong ito dahil sa Forgotten Stick na kapag tumama sa ulo ng tao, makakalimot sila. At sa muli pagtama nito sa ulo, malilimutan naman nila ang mga alaalang naganap simula nang una silang matamaan ng gadget na ito. Samantala, nang makita ni Nobita ang labis na takot sa mga kaibigan niyang nakatulog na sa labas ng lumang bahay, naisip ng ating bida na magpakabayani sa harapan ng mga ito at palayasin kunwari ang peking multo. Tinawag ni Nobita ang 4 sa isang silid at doon nila inantay ang multo. Tumagos ito sa pader at ibang-iba ang anyo. Matagumpay itong napalayas ni Nobita. Nagulat ang lahat, malimang kay Doraemon na inaakalang bahagi pa rin ito ng mga kalokohan ng kaibigan niya. Ang nakakabigla sa palabas na ito ay naghihintay pala sa senyo si Nobita ang peking multo na nasa ilalim lang ng pasilyo. Sa madaling salita, ang nakaharap nila sa silid ay totoong multo. Trivia, isa lang ito sa mga piling pagkakataong naimbitahan si Nobita nila Damulag at Tsuneo na pumunta sa isang lugar. Para maging updated sa mga susunod pa naming kwento at ibabahaging impormasyon, mag-subscribe lamang po sa aming channel. Hanggang sa muli, mga antukin.